Brother Naven. Ay, Doc, Yes. Narinig mo ako, bro? hindi, Doc ba? Yes, Doc. Okay. So, pwede ikaw mag-opening prayer? Opo, Doc. Sige. Sige. Start tayo. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you will renew the face of the earth. Lord, by the light of the Holy Spirit, you have taught the hearts of your faithful in the same Spirit. Help us to relish what is right and always rejoice in your consolation. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Brother Naven, sa opening prayer. So, Hello din ngayon sa andito sa Zoom. Sister Sarah, good evening. Brother John. Good evening, Doc. Hi, sis. Brother John, Brother Ramel, Sister Teresita, Sister Emma. Yun. Good evening, Doc. Good evening. So, salamat sa pag-attend ngayon. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Okay, simula tayo. I-mute ko kayo ha, para ano. Now, ang topic natin for this evening is yung pagkakamali ng mga mayayaman. Ang pagkakamali sa kanilang pag-intindi. Okay? Itong topic natin is taken from the book pa rin ni Saint Robert Bellarmine. Yung book niya na napakaganda, The Art of Dying Well. Okay? Written 1620. Kung paano mamatay ng mabuti. So, hango ito sa chapter 5, the 5th precept in which the deceitful error of the rich of this world is exposed. So, ano yung pagkakamali? So, hindi lang ito para sa mga, sabihin natin, mayayaman na super multimillionaire. Tayo lahat nito ay involved. No? Kasi topic ito tungkol sa kayamanan. No? Sa kayamanan, kung paano natin i-handle ang blessings ni Lord. So, huwag mong sabihin na, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako super millionaire. Hindi ako guilty dito, hindi ako apektado. Apektado tayo lahat nito. Okay? So, ano itong pagkakamali? No? Pagkakamali sa pag-unawa ng mga tao tungkol sa mga biyaya na binigay ng Diyos or mga material blessing. Okay? Ito ay malawak na apektuhan, prevalent among the rich of this world. Dahil sa maling akala, maling pag-intindi, ito ay naghahadlang sa kanila para maligtas. Para sila ay mamatay na at peace kay God. So, ano tong pagkakamali na ito? Okay. Ito yung summary ng lecture natin, mga kapatid. Pakinggan nyo mabuti. Okay? Okay. Ang pagkakaintindi ng karamihang tao ay ganito. Na akala natin dahil ang pera, ang mga ari-arian o mga pagmamay-ari natin nakuha natin sa sa matinong paraan, sa legal way, justly acquired, ibig sabihin sa legal, no? Matuwid na paraan. Nakuha natin. Nakapag-ipon tayo ng mga propiedad, yung mga pinag-ipon natin, pinaghirapan natin, na legal, na maayos, matuwid. Akala natin, meron tayong karapatan
Meron tayong karapatan na gastusin ito lahat sa kung anumang klaseng paraan na gusto natin. Yun ang pagkakamali ng karamihan. Akala natin dahil nakuha natin ito sa matuwid na paraan, wala nang makakapagsabi sa atin kung paano natin ito gastusin. Yun. Eye-opener din sa akin. No? So, para sa akin, personally, no? Isa ito sa mahirap na topic. No? Isa to sa mahirap na topic na sundin at gawin. Kaya, para sa mga taong ito na nag-aakala na dahil sa kanila yan, pinaghirapan nila yan, pinag-ipunan nila yan, at hindi naman nila ninakaw, hindi naman nila sa illegal, walang makakapagsabi sa kanila na bakit ka sobrang mamahalin ang mga damit mo. Sobrang parati kang nag-a-abroad, parati kang nagtutur, grabe gastos dito, gastos doon, grabe ka bumili ng mga aso, ng mga pets mo, sobrang mahal. Bakit grabe ka mag-spend sa pleasure? Yeah? Dahil sa itong librong ito, mga kapatid, sinulat ito 1620. Kaya wala pa mga example na cellphone. Pero kung bakit may mga hindi naman sobrang mahal, but grabe ka mga mahal. I'm sure ganun ang example ni Saint Robert Bellarmine. So, sa mga taong ito, para sa kanila, walang makakapagsabi sa kanila kung paano nila gastusin ang kanilang pera. Kung malustay may ito sa casino, pinaghirapan nila yan. Pinag-ipunan, at dahil para sa kanila, dahil ito sa kanilang abilidad, nag-aral sila na mabuti, sa kagaling nila magnegosyo, mga ganon-ganon, di ba? Ang sinalat pa dito, why so prodigal in supporting your dogs and hawks? So, pwede nating i-substitute yan sa panahon ngayon. Yung mga iba nga, di ba? Pag bumili ng mga pets, sobrang mahal. Ang pag-maintain, sobra. Ang rason nila, akin to, pinaghirapan ko ito. So, ang sasagot nila, anong pakialam mo? What is it to you? Wala ba akong karapatan na gastusin kung paano ko gustong gastusin yung pinaghirapan ko? Di ba? Yun ang kaagad na sasagot. And I'm sure, nangyari din sa iyo yan at naisip mo rin yan dati. Akin ito, pwede ko itong gastusin kung paano ko gusto. Di ba? Now, itong error na ito, itong kamalian na ito is very dangerous. At hindi lang dangerous, pernicious. Ano ibig sabihin ng pernicious? Delikado dahil hindi mo na mamalayan ang kanyang pagkadelikado. Yun ang ibig sabihin ng pernicious. Hindi mo alam na delikado pala. Very subtle. No? Kasi para sa atin, akala natin, ang mga pinaghirapan natin, sa atin. Pero para sa mata ng Diyos, yung pera natin sa ating pagmamayari na nakuha natin kahit sa matuwid na paraan, ay hindi sa atin. Tayo ay administrator lamang. Tayo ay stewards. No? Stewards. Kung ano pa, tayo lang ang pinagkakatiwala lang sa atin. Yeah? For example, pinapatira ka sa isang bahay. No? Tapos pinagkatiwala sa iyong bahay, hindi sa iyo yan. Darating ang may-ari galing sa abroad, kukunin niya sa iyo yan. Pero pinagkatiwala sa iyo na, for example, 20 years or 10 years, diyan ka muna tumira. Pinagkatiwala lang sa iyo. Gaya ng mga pera. We are just administrators and stewards. Now, sa anong sabi ng Bible tungkol dito? Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's. So lahat dito sa mundo, kahit pa pinagpawisan mo, ang pagmamayari niyan ang Diyos, no?
The earth is the Lord's, the fullness thereof, the world and all that they that dwell therein. Psalm chapter 50 verse 10. Lahat ng mga kahayupan, no? The beasts of the woods are mine, and the cattle in the hills and the oxen. So, ano man yan? Ang daming mong mga pananim, palay, mga baka, kalabaw, manok, baboy, kung ano man dyan. Ang pagmamayari na yan, gold, lahat, ang Diyos ang nagmamayari. 1 Chronicles chapter 29 verse 14, sabi ni King David, bakit? Why should we be happy that we have given you these gifts? No? Sabi niya, lahat ito, Lord, galing sa iyo. Sa iyo naman lahat ito. Binabalik lang namin kung ano ang andyan sa iyo ngayon. So, sabihin natin ang bait-bait natin, nagdo-donate tayo, nagbibigay tayo sa simbahan. Ano bang binibigay natin sa Diyos? Dito sa atin yan. Sa Kanya pa rin. Kaya, wala tayong karapatang magmayabang sa Diyos. No? So, yun ang sinasabi na, blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, yun ang tao na ang tingin niya sa kaniyang mga pinagmamay-ari ay hindi sa kanya. No? Hindi sa kanya. Meron siyang responsibilidad dito na to share, no? Pamamahagi. Again, no? Hindi lang ang mga rich ang guilty nito kahit tayong hindi ganun kadami ang pera. Kasi pwede tayong walang pera, pero ang puso natin, ang laman ng utak at puso ay puro pera. No? At kung tayo magkakaroon, enjoy ka agad, akin lahat ito. Meron ding mga mayayaman na kahit marami silang pera, pero hindi sila naka-attach. Para sa kanila, they are just stewards, responsible managers. Pero, karamihan ng mga mayayaman, no, ay nahuhulog dito kasi exposed sa great temptation. The more you have, the more temptation. Kaya sabi ni Jesus, mas mahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian kumpara sa isang camel pumasok sa butas ng karayom. Kasi sa totoo lang, mas maraming temptation. Pero hindi lahat na mayayaman ganon. Okay. Now, sa Luke chapter 16 verse 1 to 14, dun sa parable ng shrewd manager, kung nabasa niyo yung parable na to, di ba may manager na kwento si Jesus, isang manager na pinatawag na kanyang amo dahil nalaman niya na sinasayang lang ang kanyang, hindi siya magaling mag-manage ng kanyang business, ng kanyang pera. Sinasayang pera niya. Pinatawag siya at sinisingil siya ng accounting. O mag-accounting tayo kung paano mo ito ginusto. Dahil kung sa ano pa, papalitan ka na, hindi ka na manager. So, ano ibig sabihin nito? Ang manager, ang boss, si God. No? Ang manager, tayo. Lahat tayo, nung pinanganak tayo dito sa mundo, kung anumang talento yan, binigay sa atin, ating kaalaman, talents, no? Abilities, skills, lahat yan. Sisingilin tayo kahit pa yung naipon nating mga pera. Ano tong accounting? Judgment yan sa hukom. Pag ikaw ay namatay, may mag-a-accounting kayo kung paano mo ginamit ang pinagbibigay sa iyo ni Lord. No? Kung naging swapang ka ba, hindi mo to binahagi sa iba at hindi mo ginamit para sa kanyang kaluwalhatian. Ha? So, you cannot be, hindi ka na pwedeng maging manager. Meaning, tapos na yung buhay niya. So, sabi, ang interpretation dito, lahat ng tao dapat ma-realize niya na ang lahat ng riches na kanyang pinanghahawakan
Nakuha niya man sa matuwid o hindi matuwid, hindi sa kanya. Kung nakuha niya ito sa matuwid na paraan, ang kanyang mga kayamanan, siya ay isang manager. Siya ay isang steward. Pero kung nakuha mo ang iyong kayamanan dahil sa illegal o sa mga masasamang paraan, hindi ka steward. Ikaw ay magnanakaw. Sabi dito, you're a thief and a robber. Mas masahol. No? So kung may malaking responsibilidad na nga ang taong nakuha niya ang kayamanan sa matuwid, magiging guilty siya kung hindi niya ibibigay. Ano pa kaya ang mga taong kinuha ang kayamanan sa illegal at sa masamang paraan? Okay. Now, napansin nyo, tinanggal siya sa pagiging manager. No? So, dalawa yan. Example, matatanggal tayo sa pagiging manager sa buhay natin ng kayamanan na binigay ng Diyos sa atin sa pamaraan ng kamatayan or sa pagiging dukha. So, kung binigyan ka niya ng blessing, material blessing, pwede niyang kunin yan kahit buhay ka pa. No? So, hindi mauubusan ng paraan ng Diyos kung paano niya babawiin sa iyo yung kayamanan ng blessings na binigay niya, material blessing niya binigay niya sa iyo dito sa mundo. For example, example na sinabi dito, lulooban ka, hold upin ka, or malunod sa barko, o baha, bagyo, no? Mga sakit, no? Drought, lahat ng afflictions pwedeng maubos. Yung perang pinaghirapan mo, pwedeng isang na-scam ka sa computer, ubos lahat, or bigyan ka ng cancer, ubos lahat, or kung ano. So, kamatayan or mga trahedya sa buhay. Pwedeng bigay ni Lord sa atin yan. Sa Luke chapter 16, verse 9 to 11, kung nabasa niyo ito, sinabi diyan ni Jesus, makipagkaibigan kayo sa mammon of unrighteousness. Ano yung mammon? Kayamanan na hindi makatarungan. So, una, nung binasa ko ito, nalito ako. Para bang, ano bang ibig sabihin ni Jesus dito? Ini-encourage niya tayo na gumawa ng illegal? No? Makikipagkaibigan daw tayo sa mammon of unrighteousness. Dahil kung tayo daw ay mabigo, we will fail, tayo ay tatanggapin sa buhay na walang hanggan. Sa everlasting life. So, paano yan? Naging illegal ka na nga, di ba? Makakapasok ka pa sa langit. Tapos, may dugtong pa. Ang sabi, kung ikaw ay naging faithful, no? Ikaw ay naging ng makatotohanan, no? Sa biyayang binigay sa iyo na maliliit, ipagkakatiwala din sa iyo ni Lord yung mga biyayang malalaki. Kung hindi ka makapagkatiwalaan, hindi ka tapat sa maliliit na bagay, lalo nang hindi ka magiging tapat sa malaking bagay. So, ang ibig sabihin yan, no? Balik tayo sa make yourselves friends of the mammon of unrighteousness. So, hindi makatarungan or illegal. Ang ibig sabihin yan, dalawang klase ang kayamanan sa mundo. Okay? Ang totoong kayamanan na nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yan ang totoong riches. Okay? Like virtue, humility, fruits of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit. Yun ang totoong riches. Ang isang riches, yun ang riches sa mundo. Riches ng mundo. So, yan ang mammon of unrighteousness. Okay? Yan ang unrighteousness. Pero pwede mong
ang message ng Bible verse na ito ay pwede mong gamitin ang riches of this world para makapasok sa langit. Pwede. So, ang sabi dito, kung naging tapat ka sa maliit na bagay, anong ibig sabihin maliit na bagay? Ang maliit na bagay dyan ay ang money. Para sa Diyos, maliit na bagay lang sa Kanya yan, yung money. Mammon of righteousness. So, kung naging tapat ka sa biyaya na maliit, bibigyan ka niya ng biyaya na malaki, which is yung everlasting riches. Yun. Kung naging tapat ka sa isang riches na hindi naman totoong riches, hindi naman totoong kayamanan para sa kanya. Kasi yung kayamanan ng material, shadow lang yan sa totoong riches, sa totoong kayamanan na darating. So, nakuha nyo? So, pag sinabing mammon of righteousness, pwede mong gamitin para ka maligtas. Paano? Okay, sasabihin natin. Okay. So, kita mo dito, mammon, nagpapahatig ito ng riches na para sa mga hangal ng mundong ito, para sa kanila ito lang yung riches. Pero hindi nila alam na ang totoong riches, totoong kayamanan ay ang virtues, spiritual gifts, spiritual fruits of the Holy Spirit, spiritual gifts, virtues, yun ang totoong riches. Pero sa mga hangal ng mga mundo, mga makamundong tao, para sa kanila, material riches ang totoo. Now, punta tayo. So, paano natin gagamitin ang ating mammon of unrighteousness? Paano natin gamitin yung material rich natin makapasok sa kaharian? So, simple lang, sagot. Ibibigay natin sa mga nangangailangan. Yun. At kung when we fail, meaning pag tayo ay namatay na, when we fail, pag tayo ay namatay na, makakapasok tayo sa everlasting life. Pag ipinamigay natin ang mammon of unrighteousness sa mga nangangailangan. Yun. Okay, punta tayo sa parable ng rich man and si Lazarus. So, mababasa natin ito sa John chapter 5, verse 39 to 47. So, I'm sure sikat ito na parable, alam niyo na to, no? Nakita na ano niya na to. Na narinig niyo na to ilang beses. So, may isang mayaman na nakadamit ng mga mamahalin, parate, live each day in joyous splendor. No? Tapos, merong mahirap, nandun sa kanyang gate, namamalimos, daming mga ano sa katawan, mga sores, no? Mga sugat. Tapos, nag-aantay lang mga nahuhulog ng mga pagkain sa kanyang mesa. Tapos, dinidilaan pa ang kanyang mga sugat ng mga aso. No? So, dito natin makikita na parang walang pakialam tong mayaman sa mahirap na si Lazarus. And then, so, again, ang taong ito, dressed in purple fine linen, mamahalin ng mga damit. Tapos, parating, everyday, nagsisiya sa mga pagkain, party, mga gano'n. Nung namatay siya, si Lazarus dinala sa langit. Nung namatay siya, dinala siya sa impyerno. Okay? So, actually, ang hati ang mga theologians dito, may iba na they think that itong mayaman na ito ay napunta sa purgatorio. Ang iba, napunta siya sa impyerno. Pero, according to church fathers, ang general consensus na ito ever since, no? According sa mga church fathers, sa mga theologian,
ang taong ito ay napunta sa impyerno. Hindi siya purgatorio lang, kundi impyerno talaga. Okay? Yun ang karamihan ng consensus. Now, tinanong siya, pwede mo ba akong, sinabi ng mayaman doon kay Abraham, pwede mo ba akong bigyan ng tubig, na sa dila ko kasi ang init-init dito. Sinagot siya ni Abraham, no? Andyan ka ngayon dahil, no? Nung buhay ka pa, lahat ng mga karangyaan at mabubuting bagay natanggap mo. At yung mga kasamaang palad at paghihirap andun kay Lazarus. So ngayon, ikaw na naman ay maghihirap. Kaya mga kapatid, itong verse na ito ay magkakaroon ito ng hope para sa atin. Kaya nga sabi, 'di ba, sa Imitation of Christ, hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang paraiso. Na mag-i-enjoy tayo dito ng paraiso at mag-i-enjoy din tayo sa paraiso sa langit. Hindi. Mamili tayo. Dito magtitiis tayo, magtitimpi, magbubuhat ng krus, no? At hindi yung karangyaan, at saka natin kukunin yung walang katapusang kaligayahan sa langit. Dito, makaka-learn tayo dito sa sinabi. During this life, you had good things. So, ito ay malaking hope para sa mga tao naghihirap ngayon. Pero hindi lahat na naghihirap mapupunta sa langit. Yung mga naghihirap na nilalagay nila ang kanilang pag-asa kay Kristo. Marami namang naghihirap dyan, pero wala silang pakialam sa Diyos. Hindi naman sila nabubuhay na banal. So, walang saysay. No? Yung mga naghihirap, pero ang kanilang pag-asa ay kay Kristo. So, yung mga tao na nabubuhay dito ng karangyaan, sa kabilang buhay ay sila ay maghihirap. So, itong mayaman, iniisip niya na hindi siya nagkakasala. He imagined that he did not offend God. No? Pero siya ay nakadamit ng sobrang mamahalin. Feasted sumptuously every day. Sobra-sobra ang kanyang mga alagang mga hayop na pinagginagastusan niya ng malalaking pera. No? So, sabi ni Saint Robert Bellarmine, siguro sa loob-loob niya, iniisip niya na ginagastos ko naman ang sarili kong pera. Hindi naman ako nananakit. O, di ba? Sa mga nag-iisip diyan, ganito din ang iniisip ng mayaman siguro. Hindi naman ako nananakit. Hindi naman ako nagnanakaw. Nagsisimba naman ako kada linggo. Hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako nagbablasphemy. Hindi naman ako nagbibintang. Hindi naman ako nag-adultery. Wala naman akong mga kasalanan. Di ba? Napansin nyo? Walang sinabi sa Bible ng mga kasalanan niya. Yung kasalanan niya lang dito na sinabi sa Bible ay wala siyang pakialam kay Lazarus. Pero bakit siya napunta sa impyerno? Hindi siya masamang tao. Okay? So, eto mga kapatid, ang pagkakamali ng maraming tao. We have been deceived. Nalinlang tayo. Akala natin, ang pera natin ay atin lamang. No? Ang pangalan pala according to theologians, ang pangalan ng mayaman na ito ay si Dives or si Dives. No? So, wala siyang ibang kasalanan. Siya ay matuwid na tao. Hindi siya pumapatay, hindi siya nanlilinlang, hindi siya nakikiapid, hindi siya nagbablasphemy, nagsisimba siya. Pero may pagkukulang siya. Nakalimutan niya ang pagkalinga sa mahirap.
So, wala namang dinagdag sa Bible. So, dito natin maintindihan, sabi ni Saint Robert Bellarmine, na superfluous. Ano ibig sabihin ng superfluous? Yung sobra-sobra. No? Superfluous. Sobra-sobra na mga adornment, bodily costly garments, no? Magnificent bouquet, banquets, multitude of servants, dogs, pero wala siyang compassion sa poor. Dahil lang sa isip-isip niya, akin to, pinaghirapan ko ito. Sa matuwid na paraan, wala akong nilinlang, wala akong, Pero, anong nangyari? He was condemned to eternal torments. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo dahil kahit sa tingin tayo matuwid at marangal tayo, wala tayong illegal, pwede pa rin tayong maimpyerno. Dahil sa maling akala na akala natin ang atin ay atin lamang. No? So in the last day, sasabihin ni Jesus sa atin, He will pronounce against the wicked. Sabihin sa Matthew chapter 25 verse 31. Lumayo kayo sa akin, kayong mga cursed, no? Kinundi na sa everlasting fire na hinanda ko para sa mga devils. Ako'y gutom pero hindi niyo ako pinakain. Ako'y uhaw at hindi niyo ako pinainom. Ako ay stranger pero hindi niyo ako pinapasok. Nabilanggo ako, hindi niyo ako binisita. Nagkasakit ako, hindi niyo ako inalagaan. Tapos, kung hindi niyo ito ginawa sa inyong kapwa, hindi niyo rin ito ginawa sa akin. So, itong mga taong to hindi killer, ha? Hindi mamamatay tao, hindi sila lasenggo, hindi. Pero, wala silang pagkalinga sa kapwa. Impyerno. No? So, kung tungkol sa mga kapatid sa almsgiving, so kailangan nating magbigay sa ating kapwa. Pag nagbigay tayo sa ating kapwa, automatic ang tawag dyan, almsgiving. Pag sinabi kasing almsgiving, kala natin, pipicture out natin sa mind, bibigay tayo ng piso-piso sa isang pulubi sa daan, yung almsgiving. Hindi. Ang almsgiving, anything na binigay mo sa iyong kapwa, almsgiving yan. Okay? Now, saan makikita sa Ten Commandments, no, ang almsgiving? So, sabi ng mga theologian, under siya sa thou shall not steal. Okay? Kasi, pag hindi ka nagbibigay sa nangangailangan, tapos ang pera mo ay sobra-sobra, pero hindi ka marunong magbigay sa nangangailangan, ikaw ay pareho sa magnanakaw. Kasi hindi mo pagmamay-ari yan. Ikaw ay manager lamang. Okay? At sabi rin ni St. Thomas of Aquinas, under din siya sa commandment number 4. Honor your father and your mother. So, honor your parents ay kapwa mo. So, if you honor your brothers and sisters, your neighbor, supplyan mo sila ng kanilang pangangailangan. So, dalawang commandment ang natatamaan sa almsgiving. Commandment number 7, thou shalt not steal. And commandment number 4, honor your parents, no? And honor your mother and father. At pwede pa natin dagdagan yan. Commandment number 5, you shall not kill. Pinapatay mo ang iyong kapwa pag hindi ka marunong magtulong. Okay. At ang sabi sa Bible, no? Kung sino yung maawain sa mga mahihirap, no? Kakaawaan din ng Diyos. At sa Diyos siya nagbibigay ng kanyang awa. At ang taong nagbibigay sa mahihirap ay hindi magugutom. He that gives to the poor shall not want. Ibig sabihin yan, hindi maghihirap. Ang taong generous. Pero
mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi baka magbibigay lang tayo para dahil nag-expect tayo ng return. Dahil sinabi ng Bible, bibiyayaan tayo. So baka ginagawa mo ang pagbibigay na investment. Ay, nagbigay ako sa mga mahihirap. Bakit wala pa akong biyaya? Bakit naghihirap pa ako ngayon? Hindi dapat ganon. Nagbibigay ka dahil sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ang binibigyan mo. Diba? Dito natin nakita nung inoffer ng disciple yung 5 loaves of bread at 2 isda. No? Inoffer nila, nabalik sa kanila 12 baskets of fragments. Di ba? So, ang Diyos ay hindi natin matatalo sa pagbigay. Kung mabasa niyo sa Book of Tobit, si Tobias, makikita natin na grabe siya ka-generous sa poor. No? Dinidistribute niya ang kanyang goods sa poor. At dahil dito, he obtained great riches. No? Again, kung tayo magbigay dahil lang gusto nating dahil mayaman o parang ginagawa nating investment si Lord. No? Nasa kay Lord na kung bibigyan kanya ng great riches. Ang sabi ni Saint Cyprian, ito magandang metaphor. Para daw yung balon ng tubig, well, no? Ang kayamanan. Kung parati kang nagsasalok, kinukuha mo at binibigay sa iba ang kayamanan mo, 'di ba? Napupuno ulit. So parating may flow ng water. Pag ikaw ay sakim at hindi ka nagsasalok diyan dahil hindi mo ipamibigay kasi gusto mo parati ka lang puno, anong mangyayari? Walang movement. No? Yung balon na yan, yung well, nagiging mabaho at magiging marumi. Nagiging stagnant. Pero yung balon na parating kinukuhaan ng tubig, napapalitan ng bago. So ikaw, kung binibigyan ka ng blessing ni Lord, kumukuha ka dyan sa blessing, ibibigay mo, napapalitan ng bago, nagiging fresh. Pag ikaw ay sakim, ayaw mong ipalabas, dyan lang parati, nagiging stagnant and putrid, sabi ni Saint Cyprian. Now, sa pagbigay ng almsgiving, sa pagbigay sa ating kapwa, merong rules. Okay? Ito yung gagawin nating 5 rules so that we will have a happy death. Meaning happy death, we die in the state of sanctifying grace. No? So ano yan? First, pag nagbigay tayo, dapat ang intention natin para sa Diyos. Para mapasaya natin ang Diyos. Hindi para tayo ay magkakaroon ng human praise. Hindi tayo ng titingalain na ay ang bait-bait, bibigyan ng parangal, bibigyan ng kung ano ang mga human praise. No? Dapat hindi ganon. Of course, ang tao hindi naman bulag. Minsan makikita talaga ang mga pinagagawa natin. Tayo sa Bisaya, madayig. Hindi ko na alam yung Tagalog. Basta praise. Di ba? So, minsan, kahit ayaw mo pa, mape-praise ka talaga ng tao. Okay lang yun. Basta hindi yun ang primary objective mo. At hindi mo sinasadya. Ang primary objective mo, si Lord. No? Kung pwede, hindi mo ipakita, mas maganda. Matthew chapter 6 verse 2 to 4. No? Sabi ni Jesus, so when you give to the needy, do not sound a trumpet before you. Di ba iba? May mga photo ops, may mga media, selfie, kung ano-ano ba dyan, para yun ang gusto nila, para bigyan sila ng parangal ng mga tao, na sabihin na sila ng mga tao na ay mabait.
no? To be honored by men. Ayaw ni Lord ng ganon. No? Ang sabi ni Jesus, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. So anong ibig sabihin na natanggap na nila ang kanilang gantimpala? Ano yung gantimpala na natanggap nila? Yung praise ng men. No, pinarangalan na sila. Naging sikat na sila. Believe ang tao sa kanila. Yun na yung gantimpala nila. Pero kung gagawin mo yun in secret, na walang nakakaalam, kung pwede, may nakaantay sa iyo na gantimpala na walang katapusang buhay sa langit. Pag hintayin mo na si Lord ang magbigay sa iyo ng gantimpala dahil siksik, liglig, at umaapaw. Pero kung makontento ka lang sa gantimpala dito sa mundo na ngayon, paparangalan ka, tapos bukas kakalimutan ka naman, di ba? Mag-iiba-iba pa yung pananaw ng tao. So, pangit, di ba? At sabi dito, huwag mong ipaalam ang ginagawa ng iyong kanang kamay sa iyong kaliwang kamay. No. Paano yun? Wala namang mata ang kamay. Paano sila nagkakaalaman? I-explain natin anong ibig sabihin ng huwag mong ipaalam ng iyong anong ginagawa ng kanang kamay sa kaliwang kamay. Imposible yun. Magkalapit yun eh. Kakaalaman yun. So, i-explain natin yan. So, ang ibig sabihin, sabi ni Saint Augustine sa anong ibig sabihin ng left hand at saka right hand. Ang ibig sabihin yan, ang right hand, ginagawa mo para sa Diyos. No? Ito yun ang objective mo, for the glory of God, for eternal happiness. At yung left hand, yan ang ibig sabihin na worldly honor. Honor na galing sa tao. So kung pwede, wag kang magbigay na kung sa rason is for worldly honor. Kasi kung anong ginagawa mong mabuti para sa kaharian ng Diyos, kung pwede, wag mong hintayin at wag mong asahan na dalawa ang iyong gantimpala, worldly at saka eternal. So yun ang ibig sabihin ng left hand, worldly, right hand, eternal. Okay, next. So, ang first, dapat ang ating goal is to please God. Second, dapat kung magtulong tayo, huwag yung bukas na. Kung pwede, ibigay mo ngayon. No? Huwag yung, magbibigay ako, maghintay ka. Maghintay ka, nagbibigay na nga ako, no? Kukulitin mo pa ako maghintay. Promptly and willingly. Yeah? Guilty din ako dyan. Kasi, di ba? Bukas na. Magbibigay na nga ako eh. Sige na, bukas na. Di ba? Sa isip-isip mo, di ba? Kaya nga, itong lecture na ito, isa sa pinakamahirap at pinakamasakit sa puso. Kasi ang dami, parati ako natatamaan. No? Promptly, willingly. Anong sabi sa Bible? Anong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 28? Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, bumalik ka bukas kung mabibigay mo na lang naman ngayon. Nako, maalala ko tuloy itong no? Lalo na sa mga government offices, no? Kung wala ka pang lalagay, balik ka next week, balik, pwede lang naman lang pirmahan. No? Tapos kung magbibigay ka, pangpadulas, sabihin, hintayin, next week lang ito. Pero pag nagbigay ka ng pampadulas, sandali lang, andyan na pala. Hintayin mo na, sandali lang ito. Diba? Another example lang yan. Pero seriously speaking, kahit ikaw na magtutulong sa kapwa mo, willing ka at sabi dito, promptly and willingly. Huwag mo nang pabalikin kung kaya mo naman lang ibigay ngayon. Okay? Si Abraham, nung bumisita sa kanya ang mga anghel galing sa Diyos,
Tapos nakita niya na parang walang patutunguhan tong mga anghel mensahero na ito. Hindi na siya naghintay na tanungin ng anghel, pwede bang makatira sa inyo? Pwede bang matulog dito? Siya na ang kusa na nag-offer. Dito na kayo matulog. Kasi parang layo ng disyerto, wala kayong matutulugan. Di ba? At si Tobias, guilty rin ako nito, di ba? Minsan, iniisip ko, hindi naman siya nag-ask na hingian ng tulong. Ha? Humingi ng tulong. Si Tobias, kusa na siyang pumupunta sa mga mahihirap at tumutulong. Hindi na siya naghihintay na hinga ng tulong. Tobias did not wait for the poor to come to him. He sought them himself. No? Grabe, no? Grabe pala. Third, we should give our alms with joy, not with sadness. Bibigay na tayo, medyo pa, yan yan parati na lang yan sa Bisaya pa pinabundak. At hindi lang sa pagbibigay ng pagbibigay ng pera, pagbibigay ng serbisyo. Minsan nagsiservisyo na nga tayo dahil alam natin wala silang pera, serbisyo tayo, pinasuplado pa kasi alam natin may ginagawa tayong mabuti sa kanila. Useless pa rin yan. Pinasuplado tayo dahil parang mayabang tayo dahil like for example, may medical mission. Nire-remind ko ang self ko, may medical mission ka, pero pag suplado ka pa rin, wala pa rin kwenta yan. So, suplado ka kasi kala mo wala silang pangbayad. Ginawan mo sila ng serbisyong libre. Tapos magaganon-ganon ka na, wala pa rin kwenta yan. So, when you give with joy, not with sadness. And to add, not with supladones. You know? Next, ang sabi sa Sirach, Ecclesiasticus and Sirach are just the same. Okay? So, show a cheerful face. Ibig sabihin ng countenance, face. Sure, pag nagbigay ka, show us cheerful face. Sabi ni St. Paul, pag nagbigay ka, kung ano yung na-determine ng heart mo, walang sadness kasi gusto ni Lord ng cheerful giver. Natutuwa si Lord when we are a cheerful giver. Fourth, rule in giving, give with humility. Huwag mong isipin na, pasalamat ka, nagbibigay ako sa iyo. No. Magbibigay ka na itong binibigay mo galing kay Lord, hindi to sa iyo. Manager ka lang. At isipin mo na sa pagbibigay mo ay mas nakakatanggap ka ng marami kumpara sa binibigay mo. Totoo yan. The one who gives receives more. So, dapat humble ka. Kasi yung binibigay mong unrighteous mammon, ang balik niyan, eternal life. Di ba mas matindi ang eternal life kumpara sa kapiranggot mong pera? So, ibig sabihin, ang attitude pala daw natin, pag pag binigay natin tong unrighteous mammon natin, so when you give to the poor, ang ibig sabihin yan, nakikipagkaibigan ka sa unrighteous mammon when you give to the poor. So, dahil sa pagbibigay mo sa mga nangangailangan, ikaw ay nakakatanggap ng mas malaki. So, ang nangyayari dyan, kung tutuusin, para kang hindi nagbibigay sa mahirap. Nagbibigay ka sa mga nagbibigay sa iyo. Kasi, yan ang nangyayari. Kasi pag nagbibigay ka sa mahirap, bibiyayaan ka ng Lord. Kung hindi man material, bibiyayaan ka niya ng everlasting life. Fifth, pag nagbigay ka, hindi ka lang magbigay, kundi dapat abundantly. Dapat madami kang magbigay. According, in proportion to your means. Ibig sabihin, example, si Brad Wendell, ang sahod niya, for example, 10,000. Ako, ang sahod ko, 100,000.
Nagbigay siya ng 100 pesos sa nangangailangan. Nagbigay din ako ng 100 pesos. Oh, saan ang hustisya dyan? Inhustisya yan. Mas marami akong kita, tapos parehos lang din ang ibibigay ko. Hindi yan pwede. So, in proportion to your means. Kaya ang Diyos hindi tumitingin kung magkano binigay mo. Tinitingnan niya kung ano yung kita mo. Di ba? Kung ano, kasi nagbigay nga siya ng 100 pero ang sahod niya 10,000 lang pero ikaw nagbigay ka ng 100. Ang dami-dami mong pera. So, in accordance to your means. Ang sabi sa Tobit, chapter 4, verse 9, if you have great wealth, pag marami kang pera, magbigay ka in abundance. At kung meron kang konti lang din, kahit sa konti mo, magbigay ka pa rin. Sabi dito, if you have little, do not be afraid to give alms even of that little. Pero kung marami ka, nako, magbigay ka ng marami. Okay? Tumulong ka. St. John Chrysostom sabi, hindi lang tayo magbigay, kundi magbigay tayo abundantly. Okay? And then, ang sabi pa niya, dagdag niya, no, kung gusto niyo marinig ni Lord, kung gusto niyo kaawaan kayo, pag sinabi, Lord, have mercy on me. No? Gusto niyo marinig kayo ni Lord, na kaawaan kayo, pag sinabi mo, Lord, have mercy on me, kung gusto mong marinig ka agad, dapat maging merciful ka rin sa poor. Kagaya ng, di ba, nung kinuwento ko, hindi niya makuhang maging banal, dami niyang kasalanan, pero yung taong sabi niya, nung nakita niya yung isang mahirap, sabi niya, ito lang kaya kong ibigay sa iyo, Lord, sa pamamagitan ng mahirap na taong to. Ito lang yung tinapay ibibigay mo. Because of that, dahil maawain siya dun sa mahirap, binigyan siya ng grace ni Lord na nakapag-confess siya. Na iniwan niya yung kasalanan. So, may weakness talaga si Lord sa mga taong maawain. May weakness talaga. Kahit ano ka pa kabigat na makasalanan, pag ikaw ay maawain sa mga naghihirap, no? At ginagawa mo ito dahil sa Kanya, kay Lord, bibigyan Kanya ng paraan, ng grace, na yung mga immoralidad mo, maiiwan mo at mamatay ka na nakapagsisi. Ganun. Now, and lastly, kung gusto mo daw nating maligtas, dapat tanungin natin ang ating sarili, mag-reflect tayo, usisain natin kung superfluous nating mga kayamanan ay pwede ba nating panghawakan? Ano kadami ng ating mga ari-arian ang ating pwedeng panghawakan o ano ang kadami ang pwede nating ipamimigay? So we should inquire whether our superfluous, yung superfluous sobra-sobra kayamanan. Meaning superfluous, sobra sa ating pangangailangan. Sobra sa ating pangangailangan. Yan ang superfluous. Pwede ba natin itong panghawakan na hindi tayo nagkakasala? O kailangan ba natin itong bitiwan? So, if we wish to be saved, we should inquire by our reading, ask our spiritual director or holy people. Anong sabi sa Bible? Ito, napakatindi nito. Tamang-tama to sa puso ko. Ewan ko sa inyo kung nagigilty ako. Basta ako, guilty ako nito. Luke chapter 3 verse 11. Whoever has 2 tunics. Ano ibig sabihin ng tunics? Siguro sa panahon ngayon, jacket or damit. Should share with him who has none. Kung sino merong 2 jacket, i-share niya sa wala. At parehas din sa pagkain. Luke chapter 12 verse 19 to 21. No? Kaya mag-ingat tayo sa sobrang paghahanda sa ating mga retirement, sa ating mga investment. Sinasabi natin, mabubuhay na lang ako sa mga dividends, sa mga stocks, exchange ng mga interest, sa mga ganon. Pagkatapos dahil pwede na ako mag-retire,
At pagkatapos nun, dahil dami ko nang naipon, mabubuhay na ako sa mga interest, ganon. Pwede na mag-relax-relax, pa-abroad-abroad na lang, no? Ano, ito sinasabi sa Luke chapter 12 verse 19, no? Sabi, at ang mayaman, sabihin niya sa kanyang sarili, you have plenty of good things laid up for many years. Now, take it easy, eat, drink, and be merry. Pero sasabihin ni Lord, you fool, ngayong gabi, kukuhunin ko yung buhay mo. So imagine, buong buhay niya, nag-invest siya, nag-ipon siya para sa kanyang retirement, para tumanda na siya, para relax-relax na lang siya. So ibig sabihin, nung bata pa siya, all his life, stacking up riches. Pero wala siyang pakialam sa the kingdom of God. Wala siyang ginawa doon. Kung meron man, siguro, petiks-petiks lang. Pero ang kanyang focus ay hindi ang kingdom of God. Ang focus niya ang kanyang riches na mag-relax-relax na lang siya. So, delikado yan mga kapatid. And sabihin ni Lord, kukunin ko ang buhay mo ngayong gabi. So, sino ang gagastos sa pinaghirapan at pinag-ipunan mo ngayon? Hangal ka. No? And this is how, and ito ang mangyayari sa tao na nag-iipon ng store ng riches para sa kanyang sarili. At hindi siya rich sa kay God. Let it be a warning to us. Pwede ka, again, pwede kang hindi holdupper, pwede kang hindi addict, hindi ka rapist, hindi ka nakikiapid, pwede kang marangal. Pero pag ang puso mo is about riches, delikado. Ang sabi ni Saint Basil, sabi niya, ikaw ay magnanakaw kung anong natanggap mo, no, ay hindi mo binibigay. Because you have received to be given away and inaangkin mo na sa'yo. You receive from the Lord and then you say, this is mine, mine, mine. No. You have received it to be given away. Next. So, tinatanong mo, anong inhustisya dyan? Anong masama doon? Hindi naman ako nagnanakaw. Ang kinakamkam ko ay akin lang naman. I keep diligently what is my own. Ano ang masama doon? Ang sabi ni Saint Ambrose, impudent word, no? Anong sinasabi mo? Sa'yo yan? No? Sa'yo yan? Ang kasalanan mo ng magnanakaw ay pareho lang. Sabi niya, it is no less a crime to steal. Parehos lang ang kasalanan ng pagnanakaw at ng taong hindi nagbibigay sa nangangailangan out of his abundance. Kaya maraming mayayaman na hindi nagbibigay dahil ang pinag-ipunan ko to, pinaghirapan ko to, ang lalaki ng mga katawan nyo, hindi kayo maghirap, hindi kayo nagsisikap. O, di ba? Ganun kaagad. Pinaghirapan ko, wala yan. No? So, parehos lang daw ang crime, ang kasalanan na nagnanakaw ka at hindi pagbibigay sa nangangailangan na ikaw ay may sobra-sobrang kayamanan sa iyong pangailangan. Sa ano sabi ni Saint Jerome? Ito nakakatakot. If you possess more than is necessary for your subsistence, give it away. And thus, you will be a creditor. No? Kung anong kang meron na sobra sa iyong pangangailangan, bigay mo. Grabe, no? Ang sabi ni Saint John Chrysostom, do you possess anything of your own? The interest of the poor is entrusted to you, whether the estate is yours by your own just labors or by inheritance. Namana mo man yan ng matuwid, pinaghirapan mo man yan ng matuwid, no? Dahil dyan, may magmamayari ka, itinalaga yan ni Lord sa iyo, ipinagkatiwala yan sa iyo para sa mga poor.
The interest of the poor is entrusted to you. Kaya nga parati kong sinasabi na ulit-ulit, to become a rich is a blessing and a curse. Yung curse na yan, joke ko lang. Pero, ano din yan eh. Kasi, ipinagkatiwala sa iyo ng Lord yan. At kung hindi ka marunong mag-let go niyan, patay ka. Magiging curse mo yan. Mayaman ka nga, pero curse mo rin yan. Kasi, in-entrusted sa iyo yan. The interest of the poor, the needs of the poor is entrusted to you. Ang sabi ni Saint Augustine, our superfluous wealth belongs to the poor. Pag hindi natin binigayan, so wala tayong karapatan sa mga bagay na sobra. Ang nagmamay-ari ng mga bagay na sobra sa atin ay ang mga mahihirap. We possess what we have no right to retain. Pinanghahawakan natin ang mga bagay na wala tayong karapatang panghawakan dahil hindi pala sa atin yan. Imagine. At ang sabi ni Saint Leo, mga material blessings binigay niya ni Lord dahil sa kanyang generosity sa atin. No? Binigay niya dahil generous siya sa atin. Pero at the end of our lives, He will demand an accounting. No? For they were committed to us for disposal as well as possession. Mag-a-accounting si Lord kung paano natin ipinamahagi ang pinagkatiwala niya sa atin. So, ang mga rich, mga kapatid, in material blessing, isipin natin, managers tayo. Huwag tayong magbunyi na, ang yaman-yaman ko, ganon-ganon, enjoy dito. Hey, may accounting. May accounting diyan sa'yo. No? Pinagkatiwala lang yan sa'yo. Okay? Di ba may verse sa Bible, sa Old Testament na the ability to make money galing kay Lord. The ability, the talent, how to make money. Kasi may mga iba, ang galing ko sa negosyo. Dahil to sa diskarte ko. Naging mayaman ako. No. Pati yung ability na yan, yung diskarte na yan, galing yan kay Lord. Kaya huwag kang magmayabang. Sabi ni Saint Gregory, kahit nga hindi ka nagnanais na makamkam yung mga pagmamayari ng iba, no? The desire of not the goods of others, pero hindi ka nagdi-distribute, no? Kasalanan mo pa rin. Dahil ang common gifts of this earth belong to everyone, hindi lang para sa iyo. Ang sabi ni Saint Bernard, umiiyak at sumisigaw ang mga mahihirap sa mga perang nilustay mo na kahit sa'yo, no? Umiiyak sila na kinuha mo ang para sa amin. Ito yung iyak nila sa Diyos. Kinuha mo ang para sa amin. Yung mga pagsusugal mo, ang pagtatapon mo at irresponsible spending. Para sana sa kanila yan. Saint Thomas Aquinas, sabi niya, the natural law belongs to the support of the poor. Yung mga superfluous riches natin, they belong to the poor. No? At ito, matindi. Hindi lang 10% ang ibibigay natin dapat sa mahihirap. Anong dapat ibigay natin? Lahat ng superfluous wealth. Lahat ng superfluous wealth natin, dapat nating ibigay. Hindi lang 1/10. Sabi ni Saint Thomas. So, again, ito ang ating last slide. Again, napakahirap. Ha? Kung first time niya kinig nito, napakahirap gawin. Kasi naka-attach yung puso natin, pinaghirapan natin yan. At saka meron pang, paano na lang? Paano na lang kung in the future, magkakaroon ako ng cancer, mga hospital, o mahihirap, di ba? Kaya nag-hold on tayo, di ba? Kaya ang sabi ni Jesus, do not worry of what you will eat, what you will drink, what you will dress, di ba?
Seek first the kingdom of God. So napakahirap ito, hindi natin kaya to sa ating sariling powers. Kaya nga everyday I pray, Lord, make me generous. Give me the grace to become generous. So dahan-dahan malit go natin. Kasi grabe yung attachment ng wealth, grabe ang attachment ng world. Lalo na pag pinaghirapan natin, di ba? Kaya if you want to follow me, nasabi, sell all your belongings and give it to the poor and follow me. So, hindi yan literal, pero by degrees. Depende. So, pero si Saint Francis of Assisi, ginawa niya yan literal. At hindi masama kung gawin mo literal. Pero, sky is the limit. Depende sa'yo kung anong degree mo. So, hindi mo magagawa to if you don't pray. Pray every day. Lord, give me the grace na makalet go ako sa mga things na gusto kong kamkamin. No? So, God bless us all. Okay. So, sinong gusto mag-closing prayer? Sis May, kitang-kita dito ang beauty mo. Hello, Doc. Closing prayer na. Ikaw mag-closing prayer. Magandang gabi. Sige, Doc. Sige. Okay. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for this night sa aming lecturer na napaka-humble si Doc. Thank you for having him in this world. And salamat, and nagpapasalamat kami, and nagdarasal na sana give us the grace of understanding, grace of loving, and grace of giving our life to you. This we ask in Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis May, for the beautiful closing prayer. Thank you sa mga nanood dito. Ang mga hindi ko nag-greet kanina, si Brother Jury, Brother John Marlo, Sis Hazel, Sis El Badel, Brother Drew, Sis Diana, and si Sis May, hindi ko nag-greet kanina. Yun, ang iba nag-greet ko na. Thank you sa pagtiyaga dito sa Zoom. Extra points kayo kay Lord. At sa mga sa YouTube. Thank you. Thank you, brothers and sisters. God bless you. See you next week.